Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na naman tayo sa ating panibagong adventure dito sa Palawan, particularly sa Busuanga, Palawan. At tapos ang spearfishing competition, dumiretso na tayo dito kasama ang ilan sa mga kaibigan natin at siyempre local spearos dito sa Busuanga. So let's go guys! At ito maaga pa lang, nagsaing na tayo dito sa HQ natin. Ito ay area. Bro John Abaring, shout out sa iyo bro. Ingat palagi. Shout out sa mga organizer. Uy! Solo na organizer. Entry fee, 5,000. 5,000 na entry. Aray po. Ayan, so nakikita nyo Club Paradise. Yan. So wag lang tayong pumasok na banda malapit doon. Yung pinaka boundary nila actually yung buya. Okay. Pero as much as possible, Dito lang tayo. Huwag tayong lumapit pa doon. Huwag lang masyadong malapit kasi baka mamaya masita pa tayo. So ito, maraming ano dito. Base sa experience ko, grouper, lapu-lapu. Dumadaan din yung pelagic dito. Sana lang makadali tayo. Yan, excited na mga tropa natin mga lods. Si Baba Nagre, Bro Gipo, Bro Nico, Club Bro Paradise. Steven, Bro Ian, Bro Apo. And person guide natin si Bro Louie. Yeah, hello. Unang baba natin, doon tayo sa malalim na punta. Kaya doon na lang din tayo nag-warm up drop. At pagkatapos ay dumiretso tayo dito sa medyo mababaw. Maganda ang visibility at dito may nakita tayong isang Harlequin Sweet Lips at yan po, sapol mga guys. Yan ang ating first fish of the day. Ito lang ang ating huli sa spot na to at lumipat kami doon malapit sa isang isla sa kabila. Pero nilapitan kami ng security at pinalis kaya lumipat na lang kami ng spot. May isang area kasi doon na kung saan punta yung aming mga kasamahan dahil malakas ang agos. At doon nilapitan kami ng security sa resort at pinaalis. At dahil masonorin kami kaya lumipat kami ng spot. At ito na po ang ating bagong spot. Ito may binabaan tayong isang Sweet Lips pa rin. Ayun, sapol. Isang oriental sweet lips ang ating nadali. Ito ang ating pangalawang isda sa araw na to. Sadyang maamo ang isda ito at lumalapit. Kung marunong ka lang mag-hunting. Mabandi tayo dito at ang target natin ay grupo ng mga midnight snappers. Ito yung swak na size. Good size. Masarap dahil pag malalaki na talaga, nasa 3 kilos pataas ay medyo makunat na ang laman ito. Kaya paborito natin ito sa sinigang. Una kong natikman ang sarap nito doon sa Sibuyan Island. Luto ni Bro Jake. Rianyo, shout out sa iyo bro. Kumusta ka na dyan? Ayan. All mga lots. Isang malakas ang shout out nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Shoutout sa ating idol sa Palawan Dive Shop, Prey Diving Instructor Ali or Coach Ali sa Coron, Palawan. Amping sa biyahe buro, kita kits soon. Shoutout din kay Nelson Nicolas, salamat sa support. Amping permi bro. At ito isa na namang coral trout ang nadali natin. Medyo marami pa ang isda ito dito sa Busuanga. Ito ang karaniwang nahuli sa mga nangangawil. At of course, mahal ito pag ibininta na buhay. Pero dahil pinana natin ito mga lods, ayan, nabibinta lang ito sa 150 to 180 per kilo. Goods na rin, basta marami lang. Sa muli nating pagbaba, isang coral trout pa rin ang nadali natin. Ayan o. At maganda ang patama natin dyan. Actually, nakita ko na ang isdang yan
nung una kong mga sisig, pero hinayaan ko lang dahil pumasok ito sa lalim ng bato. At ang balikan natin ay yun, nasa labas na, kaya tinira na natin. At baka tirahin pa ng iba. At dito umabante tayo, isang maamong triggerfish, Titan triggerfish ang lumapit, kaya binabaan na rin natin. Sinalubong ito. Sumalubong siya sa shop at natamaan ang kanyang dalawang mata. At ito, malapit na natin ma-secure ang ating triggerfish. Kailangan pa natin itong patayin talaga dahil malakas itong magat. At ang tibay ang panga nito, malots. Kaya ingat tayo sa pag-secure. At ito, bumaba na naman tayo. May nakita tayong dalawang unicorns. Mga unicorns na parang kuba, may bukol sa likod. So ito, pinipili natin ang pinakamalaki. Ayun, sapol mga lods. Medyo malaki na ang islang ito, nasa 2 kilo. Hindi masyadong popular ang islang ito. Karaniwan dito ay hindi masyadong mataba. Pero masarap din naman ito sa kinilaw o kaya inihaw. Kaya lang hindi masyado itong binibili. At ito na po, atin nang na-secure ang ating unicorn fish, hampak unicorn. At ito, kompleto na kami sa bangka. Ito na ang huli ni Bro Louie, humarbest siya. Ayun, oh, dami. At saka si Mama na Gray, nakahuli ng 2 GT. Congrats sa inyo! So it's time to go home. Medyo makulimlim na ang panahon. Ayan po ang aming huli na kalatag para sa video at tutorial. Dami yan mga lods. So, mayroon pang mga magagandang isda na nasa ilalim. Ito, kinabi na kami na makadaong. Ayan, inaayos na namin ang aming huli. Pinipili namin kung ano ang pang-ulam at ang iba naman ay siyempre ibibinta namin para nalang pambawi sa gas. Napakamura ang isda dito sa Busuanga mga lods. Thank you, thank you. Plastar. Mas malalaki yung At ito na tayo mga lods sa second day ng ating spearfishing adventure dito sa Busuanga. Excited na naman tayo kung ano ang mahuli natin sa araw na to. Kaya let's go! At pagkatapos tayo mag-warm up, sabak agad tayo. Ito ay isang bagong spot. Napakaraming isda dito mga lods. Ito, isang grupo ng mga slender unicorns ang binabaan natin. At ito pumipili na tayo ng titirahin. Oh. Ayun. Medyo malalim nga lang ang spot na to. Kaya drop shot lang ang ginawa natin. At nakapili na tayo. Ayun, sapol mga lods. Oh. Medyo the place lang ang tama, kaya lang makakunat ang balat nito, kaya secure pa rin ang tira natin na ito mga lods. So yan ating first fish of the day, isang slender unicorn fish. Ayan, at ito muli tayo bumaba. Ito pa rin ang target natin, mga slender unicorns. Marami namang isda dito sa baba, kaya lang ito yung medyo malapit sa atin. Ayan o. Sapol na naman. Ayan, spine shot. Tulog agad mga lods. Madali natin na secure ang isdang ito. Paralyze agad. Oh. Ayun, good size na.
At ito, lumipat kami ng pwesto dahil lumakas na ang agos. Kailangan namin mapunta dito dahil may target kaming mga isda. At ito, isang coral trout ang nadali natin mga lods. Medyo kinabahan tayo dahil bumawin yung shop natin. Double barbs pa naman, pero na-secure din naman natin. Ayan o, mapulang isda yan mga lods, isang coral trout. Ayun, bagay na bagay sa aking suit. Ang pula-pula. At ito, muli tayong bumaba. Medyo lumalakas na ang agos. Malalaki pa ang alon dito mga lods. Ang daming big fish dito. So ang ating target species natin sa area na to ay mga GT. Dito nakahuli ng 5 GT sa mga kasama natin kahapon. At may nakita tayo mga lods. Ayun, GT ay pating pala yan. Isang blacktip reef shark. May GT talaga dun sa malayo kaya dinapaan natin. Sinusundan. Mukhang sumusunod pa naman ito sa pating. At dito tayo nag-set up ng ambush kaya lumapit na. Lumapit ang pating mga lods. Ayun. Medyo gold size na. Masarap yan sa gata. Kailangan masisira ang pana natin dyan. At ito, umabante tayo. Sinusundan natin ang galaw ng mga bait fish at isang grupo ng mga surgeon fish ang ating sinusundan. Kasi sumasabay din dito ang mga malalaking isda. Target din ito ng mga GT. O kaya dog to tuna. Kumakain din sila nito mga lods. Ang estilo natin sa paghunting ng mga malalaking isda, pupunta tayo sa area na kung saan salubong tayo sa agos. Dahil nandun din ang mga bait fish. So ito rin ang target ng mga mamaw kaya doon tayo pupwesto. At ito, bumaba na tayo, nag-set up ng ambush. Dito na lang tayo namimili sa mga malalaking surgeon fish na sa mga mahigit 1 kilo ng bawat isa nito mga lods. At nakapili na tayo. Yan, tinira natin. Double kill lang nangyari dito mga lods. At muli kaming lumipat ng pwesto. Pumunta kami dito sa isang wall area. Walang masyadong agos. At ito ang pinuntahan namin dahil sa dami ng bait fish dito. Ito ay grupo ng mga matambaka. Ayan, good size na mga ito mga lods. Kaya paborito ito sa mga lalaking targets natin. Mga GT King Max at mga dog tooth tuna. Nakailang baba din tayo dito. Kaya lang walang disturbance. Medyo kampante ang mga isda na malilit. Kaya ibig sabihin walang nag-hunt sa kanila. Kaya lumipat kami ng pwesto at bumalik doon sa may maraming slender unicorns. At dito bumaba tayo mga lods. Nandun pa rin ang grupo. Medyo makulimlim ng panahon. Dito tayo pumwesto sa mababaw na area. Nasa mga 18 meters para makapag-set up ng ambush. At ito, namimili na tayo sa grupo ng mga slender unicorns. At biglang may nakita tayong isang uri na naman yung unicorns, mga blow spine unicorns. Sobrahan na masarap mga lods. Yan, good size. Nasa 3 kilos ang nadali natin mga lods. So ito talaga ang first class na uri ng unicorns. Napakataba nito, masarap sa inihaw o kaya sinigang. At ito, umakyat na tayo para i-secure ating isda. At ito, matambok ang huli natin, bilugan ng katawan. Yan mga lods, ito lang muna. Baka may dagdag pa mga kasama namin. Yan, huli natin itong slick unicorn. Mayroon dong isa pa dun sa kasama natin. Yan. Ito, dalawang surgeons. At isang blow spine unicorn. Ang lalaki mga lods, oh. Parang iskarburo lang. Oh.
May GT siyempre. Itong tunay na GT. Yan oh. Midnight. May Cooper. Siyempre maraming dugis dito mga lods. Malilin ka. Yun oh. At ito, nakauwi na kami sa tabi. Medyo maaga kami sa araw na to. Ayan, binababa namin ang aming mga gamit. At ito, nakasama pala natin sina Don Coron at Bro James Jonella ng Coron, Palawan. And finally mga lods, ito na tayo sa ating last day sa sport fishing dito sa Buwaswanga. So, konti na lang kami ang natira dito. Kami na lang ni Bro Nico at Bro Apo. At kasama pa rin natin dito ang mga local spiros. Siyempre si Idol Bro Louie Bangkusa at si Bro John Abarin. At itong pinuntahan namin isang magandang spot mga lods, medyo malayo. Halos 2 oras ang biyahe namin dito at saka malalaki pang alon pagdating namin dito. Pero siyempre, yan ang target natin. Vision natin to, kaya baba kahit maalon. Ito, nagkasabay pa kami ni Bro Idol Louie sa pagbaba. Kampante na rin ako dahil nandito siya at sa medyo kabisado niyang lugar na to. Kaya kahit maalon at medyo malakas ang agos, ito tayo. Medyo okay ang visibility dito sa ilalim. Ayan, napakaganda pa ang mga soft corals dito. At ito, nakahuli na si Bro Louie ng isang malaking jump-fish. Una natin itong tinira, kaya lang tumigas ang trigger natin at hindi natin ito natamaan. So, ayan ang aming unang isda sa araw na to, isang green jump-fish. At ito, nakakita tayo ng isang jump-fish din, kaya binabaan natin. Ayun oh, parang rocket yan mga lods. Ang bilis ang pag-angat niya na matamaan natin. Sa 3 kilo ang isda ito. So good size na rin. So yun natin yung first fish of the day dito sa spot na to. Mabante tayo dito sa isang wall area. Sinundan natin si Bro Louie Bangkusa at dito marami ang isda nakikita natin sa baba. May grupo ng mga slick unicorns ang target natin. Medyo malabo nga lang, napakalakas ang alon at medyo maagos. Kaya dito tayo sa tabi. At ito sa pagbaba natin, namimili na tayo ng titirahin sa isang slick unicorn ang target natin dito. Good size na sa 2 kilo mahigit. Ito pa may mga malalaking labahita o surgeon fish. Kaya ito pinili na natin ang target natin. Ayun, sapol na naman. Tirahin ang naiba. So slick unicorn ang nahuli natin dito mga guys. Kaya lang medyo malabo. Nag-fog din ang ating casing sa ating camera. Ayan oh. Masarap yan mga lods. At muli tayong bumaba. Same spot pa rin. Dito humawak tayo sa gilid para hindi tayo madala ng agos. Muli tayong nag-set up ng ambos dito lang sa gilid. Medyo mababaw lang ito. Nasa mga 15 to 18 meters lang. Dito na lang tayo wag-antay. Nandun lang ang mga isda sa baba. Pagala-gala. Si Bro Louie naman ay nandun sa medyo malalim na area. Target naman niya doon ng mga GT. Meron na siyang mga malalaking nahuhuli doon. Kaya ito, medyo lumapit na ang mga targets natin. Let's pipili na lang tayo dito ng titirahin. Sa isang slick unicorns pa rin ang medyo malapit. Kaya yun, sapol na naman. Huli dito mga lods, pangalawang slick unicorn. Ayun, nagpapag lang ang casing na ating camera, hindi na masyadong malinaw. At ito muli tayong bumaba.
Ito, tinira natin isang malaking sturgeon fish o labahita. Ayun. At tiyaga na lang yung muna ang visual natin. Sadyang malabo. At ito, for the last fish of the day. At ito ang ating panghuling isda dito sa Busuanga. Isang green job fish. Ayun, napakalaki nito mga lods. Nasa 5 kilos. Ayun, sapon. Bilis at lakas nitong humila mga lods. So, yan. Kahit na malabo, nakadali pa rin tayo. At ito, hinihila na natin ang ating isda para ma-secure. So, isang green crab fish. At ito ay atin nang inilagay sa buya ni Bro Louie ang ating huli. At ito may nahuli din siyang malaking green crab fish. Nasa 7 kilos ang nahuli niya mga lods. Super laki. At ito, umakyat muna kami sa bangka para magtanghalian. At ito ang ating mga huli sa may morning dive. Yan, kinilaw. Yan, sumunod mo. Kinilaw natin. Para mamaya Siyempre tigas. naman, sardinas at bago. Ayan. Makrima. Sarap ka ng plato ko. At ito, kasama pala namin si Monmon, isang local din dito sa Busuanga. So yan ang mga huli namin. Humarbis si Bro Louie ng GT, mga red bass, yan o pulang-pula. Ayan, natin ang alad. So, Pang pusa. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, may isa pa. Isa. Oh, yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, At dahil mas lalo pang lumakas ang alon, kahit maaga pa umuwi na kami. Siyempre, may pang-allowance na silang mga lods. So, dami ng huli namin. Humarbis talaga si Bro Louie, hindi magpaawat. Ito. Malapit na kami sa tabi. Malayo pa pala. Napakalaki ang alon dito mga lods. Kaya lang malaki naman ang bangka namin. Kaya goods lang din. Ayun oh. Mapupulang isda. So naka-GD si Bro Louie.